Yun po. So, meron po ako ritong lumpiang Shanghai. I think hindi ko pa po nare-review itong lumpiang Shanghai na to eh. So, gamitin ko na rin po to as baseline. This came from a food review like 5 minutes ago, no? 116. So, yan na po yung baseline natin. Apat na piraso lang po itong lumpiang Shanghai na kakainin ko. Please take note na homemade po ito. Iba po kasi pagka-commercialize medyo makapal po yung lumpia wrapper. So, this one homemade, manipis lang po yung lumpia wrapper na ito. Same ingredients, yung the usual ground pork, meron po siyang kasamang carrots, I think celery or kinchay po yata yan, I'm not really sure. Tapos yung the usual na meron po yung onion, salt and pepper. So kainin ko po siya tapos I'll be back after an hour to check kung ano po yung magiging blood sugar spike. Naka 1 hour na po, so kukuha na po tayo ng blood sugar. Yun. So ngayon, alam nyo na, no? 4 pieces ng lumpiang Shanghai. From 116, shoot up ng 165 first hour. So balik po ulit ako after 1 hour para makita po kung ano po yung magiging final blood sugar reading po natin. Final blood sugar reading na po tayo. Yun. Ayan, so bumaba naman po siya, no, 113. Actually, mas mababa pa po yan kaysa po dun sa baseline, no, 116 po yung baseline natin. Ang mahirap lang po dun kasi yung first hour na blood sugar spike po niya. Nag-shoot up po siya, 165, no, so mataas po yun eh. Siguro 2 pieces, pwede. Pero alam niyo po yun, pag isinama niyo pa po yan sa iba pa pong pagkain na may carbs, well definitely it would trigger a much higher blood sugar spike. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.